So dahil maulan, dahil merong bagyo ngayon, ang isa-share ko po sa inyo ay Korean garlic cream bread. So, mas padadalhin lamang po natin. So, kung nag-crave po kayo dito, nako, itry nyo na po at madali lamang po ito. Panoorin nyo lamang po hanggang huli. Kasi yung inyong po maaaring katanungan, nandito na po yun. At kung gagawin po natin pang negosyo, syempre hindi po mawawala yung ating pong costing. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, una ay i-ready po muna natin yung mga buns na gagamitin po natin. Shoutout nga po pala sa nagbigay po nito na taga Rosario, Batangas. Ay salamat po sa inyo. So, ang size nga po pala ng buns na ito ay medium. Kasi, di ba meron pang mas maliit, yung 5 to 6 pesos ang bentahan. So, ito po yung sumunod. Kasi yung sumunod po dito ay hamburger na. So, i-slice lamang po natin yan na tulad po niyan. So, hanggang kalahati lamang po yung slice po natin. So, magkakaroon po yan ng 6 na slice na tulad po niyan. Kapag na-slice na natin lahat, ay isa-set aside lamang po natin. At ire-ready naman po natin yung pinakang cream cheese filling po natin. Magnolia brand cream cheese yung gagamitin ko. So, laging ito yung ginagamit kong brand basta cream cheese. Kasi ito yung kalimitan na nakikita ko sa grocery. So, ang size po nito ay 225 grams. At kailangan ay soften na po ito para hindi po tayo mahirapan sa pagmimix. So, ilagay lamang po natin yan sa isang mangkok. Mag-a-add po tayo dyan ng 2 tablespoon ng white sugar. At maglalagay po tayo dito ng heavy cream, Nestle brand all-purpose cream yung ginamit ko. So, budget pack na lamang po yung binili po natin. So, ito hindi na natin kailangang i-chill. So, kukuha lamang po ako dito ng 3 tablespoon and then imimix na po natin yung 3 ingredients na inilagay po natin hanggang sa maging smooth na tulad po neto. And then, set aside po natin at gumawa naman po tayo ng ating garlic butter. Gagamit po tayo ng isang mangkok at ilalagay po natin dito ang isang bar ng butter. So, Magnolia brand at ito po yung pinakamura na nakita ko. Ang size po nito ay 200 grams at salted na po ito. And then, i-melt po natin ito. At habang minemelt po natin, minamicrowave natin, magagayat na po tayo ng isang buong bawang. So, pipinuhin lamang po natin para mas magandang tingnan at mas lumasa po sa pinakang mixture po natin. At pagkatapos, pwede na po nating ihalo sa pinakang melt na butter po natin. Pagkatapos, mag-a-add na po tayo dito ng oregano. So, isa ito sa magpapasarap, magpapabango sa ating Korean garlic cream bread. So, yung dami na ilalagay ko ay saktong-sakto na po yon, yung maamoy na at may lasa na din po. At maglagay na din po tayo dito ng sugar at maglalagay din po tayo dito ng isang buong itlog. Pagkatapos, imimix lamang po natin ito. Ngayon, pwede tayo dito maglagay ng salt kung hindi salted butter yung gagamitin po natin. At kapag na-mix na po natin, ngayon ilalagay po natin yung Nestle cream na natira po natin. So optional, pwedeng hindi na natin ilagay, pero ako ilalagay ko para dagdag cream and then wala na naman po akong paggagamitan so baka masayang lang. So isama na din po natin dito. At ngayon hahaluin na po natin ito ng mabuti at kapag okay na, so, ready na po tayo maglagay ng ating cream cheese filling sa mga buns po natin. And then, gagamit po tayo dito ng piping bag para mas mabilis. At yung gugupitan lamang po natin ito sa dulo pero hindi naman po ganong kalakihan. And then, ilagay lang po natin dito yung ating cream cheese. At bawat slice ay lalagyan po natin ng palaman na tulad po nito. So, ganun lamang po yung gagawin po natin. Lalagyan lamang po natin ito ng palaman. At ito pong cream cheese filling na ginawa po natin ay saktong-sakto po dito sa 12 buns na ginawa po natin. After natin maglagay ng cream cheese filling, ngayon ididip naman po natin dito sa ating garlic butter. So, gumamit lamang po tayo ng gloves para mas malubog po natin ng ayos. Kasi kailangan ay ganyang kadip po. Kumbaga balot na balot yung ating buns.
And then, maglalagay pa po tayo dito ng toppings na Parmesan cheese. So, ito ay sa grocery ko nabili, 100 grams. Pero, hindi po natin ito ilalahat kasi babawas lamang po tayo ng 15 grams. So, dahil konti lang naman po yung ginawa po natin. At after po nito, maglalagay pa rin po tayo ng pinakang toppings po natin na dried oregano. So, tigka-kaunti lamang din naman po para mas maganda pong tingnan yung atin pong garlic Korean cream bread. At after po nito, ready na po nating i-bake. So, bago natin isalang, i-preheat muna ang oven at yung temperature, 160 to 180 degrees Celsius. Ang function, up and down, and then binuhay ko yung pan niya. At yung pinakang timer, 10 minutes or hanggang sa gusto natin, yung brown, yung kulay nung ibabaw nung ating Korean garlic cream bread. So, ganun lang siya kabilis i-bake. Kapag okay na, so, pwede na nating ilagay sa mga packaging. So, yung meron ako dito sa bahay ay microwavable tub, 750 ml. So, gusto ko sana siyang i-box. Kaya lang, wala naman akong box dito sa bahay, kaya okay na to. So, dagdag idea lamang naman po ito. And then, para mas maganda, bago mo natin i-bake, pwede natin yang ilagay sa parchment paper o kaya naman po ay cupcake liner. Para pag ilalagay natin sa ating mga packaging is mas maganda pang tingnan. So, dahil okay na tayo mga katipid tips, ngayon ipakita ko sa inyo yung pinakang loob nito. O, diba? O, punong-puno ng palaman. So, bawat slice, merong cream cheese filling po yan. Kaya sigurado, kapag kinain po natin to, overload ang creamy, overload ang sarap. At ang gandang tingnan nito mga katipid tips, lalo na sa personal, mas nakakatakam. So, umuulan ngayon kasi may bagyo. Kaya medyo maagas-gas yung video po natin. Amoy pa lamang mga katipid tips, panalong panalo. Amoy pa lamang yon. Lalo na kapag natikman po natin. Alam mo yung kada isang slice kapag kinain natin to? Sobrang sarap. Sobrang creamy. Alam mo yun? So, syempre, yung nagpa-creamy dito is yung inilagay po nating cream. Diba? Sarap. Overload yung sarap. So, lahat ng inilagay natin dito, malalasa po natin yon. So, yung garlic, dried oregano, so bagay na bagay po yung lasa dito. Napaka-creamy. So, sigurado ako, magugustuhan nyo po ito. So, ngayon, magiging tanong at tipid tips, magkano po yan kung gagawin po naming negosyo. So, ngayon, mag-costing na po tayo. Sarap. Walang spinach siya. Dried oregano nilagay natin dyan. Masarap? Kinuha na nung anak ko. Okay, so costing na po tayo at baka tayo ay abutin pa po ng ulan. So gumamit tayo ng 2 buns, 40 pesos. Sa ganitong brand na cream cheese, 162 pesos. Maliit na all-purpose cream, 40 pesos. So asukal, 2 pesos. Sa butter na ginamit natin, 96 pesos. Isang itlog, 10 pesos. Sa dried oregano natin, isama na din ulit natin yung asukal kasi nakalimutan kong isama doon sa una, 15 pesos. Garlic na isang buo, 5 piso. Parmesan cheese po natin, 23 pesos. Kaya ang total ng ingredients ay 394 pesos. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng other expenses. So, sa packaging po natin, kung anumang packaging yung gagamitin po natin yan. So, i-additional po natin. So, base po dito sa ginamit ko, 750 ml, anim tayo na tab, 30 pesos. Ngayon, gawin na po natin na 50 pesos. Kasi, syempre, kung pang business, mas maganda kung meron tayong sticker dyan at syempre ipa-plastic pa din po natin. Kapag dineliver na po natin or kapag binili na po sa atin. At i-plus na din po natin kaunting labor at saka electric. So sabihin na lamang po natin na 30 pesos. Okay, so saglit lang naman po natin i-oven at madali lang naman po talaga siyang gawin. Lalo na kung 2 balot lamang naman po yung ginawa po natin. Kasi hindi na po tayo yung gumawa ng buns po natin. Kaya ang total po ay 474.
Ngayon, i-divide po natin sa 6 na tab na nagawa po natin. Kalalabasan po ng 79 pesos po yung pinakampuhunan po natin dito. So, complete packaging na po yun. So, sa mabilisan, pwede po nating ibenta to ng 100. Kapag natikman na po nila to, sigurado hindi na sila magko-question na mahal, 2 pieces lang. Kasi, yung pinakang paliwanag kung bakit siya mahal is nakapaloob na po dito sa loob po ng tinapay na ito. Kasi, ang sarap po ng ating Korean garlic cream bread. So, 100 pesos na bentahan. So, i-minus po natin yung pinakang puhunan at tutubo po tayo ng 21 pesos kada isang tab. At kapag iti-times 6 po natin yon, 126 pesos po yung posible po natin tubuin. Okay, so ang kagandahan po doon, mabilis lamang po siyang gawin. Kasi pwede bumili na lamang po tayo ng buns and then i-maintain lamang po yung sarap ng pinakang cream po natin kasi ayun po yung nagdadala doon. So pwede mas lumiit pa yung ating puhunan kasi meron pa po tayong tirang garlic butter. Yung tira, ilalagay lamang po natin sa freezer at magagamit pa po natin ito. Okay, so sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong idagdag na magandang negosyo idea po sa inyo na pwede natin pag-umpisahan o kaya naman kung nagtitinda na po tayo ng mga pagkain, so pwede po natin itong idagdag. Lalo na kung tayo po ay mga nagsha-short order or nagtitinda ng mga kakanin o nagtitinda tayo ng bila-bila so pwede po ito. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na idagdag na magandang negosyo idea po sa inyo. So kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye!